Magandang araw po sa bawat isa. Dahil ngayon ay inaalala at ipinagdiriwang ng marami ang isang bagay na halos buong mundo ay ginagawa ang bagay na ito ay nais ko pong bigyan ng pansin, bigyan ng daan ang bagay na ito sa akin pong pangangaral. At ito ay tungkol sa araw ng mga patay at sa wikang Ingles ay All Saints Day, All Souls Day, Halloween. Ano nga ba ang katotohanan tungkol sa bagay na ito? Sa akin pong paglalakad sa mga kalye nung isang araw ay parang nagkakagulo ang mga tao sa mga lansangan, sa mga kalye na masaya. At napapansin ko ang maraming bata at meron din mga matatanda at nakakita pa nga ako ng mga nagdiriwang sa kanilang bakuran ng bagay na ito. Binabati nila ang isa't isa na tila may kasiyahan. Karamihan sa mga bata ay nakapandamit na tila punong-puno ng dugo, may mga nakabenda na para bagang galing sa disgrasya ng sasakyan, mga nakamaskara, mga nakaitim na sombrero, na ito yung mga tinatawag na wits, punong-puno ng alikabok o kaya ay abo ang kanilang mga katawan, pinapaitim nila, kundi naman ay kulay pula, at may mga nakita pa ako na mga nakahubad-hubad na mga bata. Nagtatawanan sila, masaya sila, at sa bagay nito ay tila may nakikita kung hindi normal na nagaganap sa buong mundo. Kaya ito po ang dahilan, kaya bibigyan ko ng daan ang bagay na ito. Kailangan ko itong pag-aralan. Ano nga ba ang nagaganap? Ano nga ba ang kanilang ipinagdiriwang? At nakita ko na ito naman hindi bago sapagkat nung aking kapanahunan, kalimitan, pag dumarating ang ganitong mga panahon ay maraming nag-uuwian sa kanilang mga probinsya at dinadalaw ang kanilang mga patay sa sementeryo. Subalit napapansin ko na tila nagbabago. It evolved in so many ways. And now I am hearing this word Halloween. Ano nga ba itong Halloween? Na alam kong hindi naman lingid sa atin yung kanilang mga ipinapakita. At ang totoo hanggang ngayon ay hindi pa malinaw sa akin kung ano ang bagay na ito. Ano nga ba ang tungkol sa All Saints Day, All Souls Day, Halloween? Alam nyo, nung araw ay napapakinggan ko na ito. At meron din akong tinanong kung ano nga ba itong mga ito. Ang sabi po sa akin ng isa, ang November 1 ay araw ng mga santo at ang November 2 ay araw ng mga patay. Ano nga ba ang Halloween? At yon ay hindi niya na naipaliwanag sa akin. Pero higit na nakakabahala ay alam ko sa aking kalooban at sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay naisasalamin ko na meron pong hindi normal sa mga kaganapan sa ating kapanahunan. Naniniwala ako na ang Diablo ay kumikilos sa pamamagitan nito at ito ay pinag-aralan ko at kalimitang lumalabas sa mga video sa YouTube ay mga video ng mga pari ng Roman Catholic priest at ipinapaliwanag nila positively kung ano ang All Saints Day, All Souls Day, kaya pinilit ko na rin na unawain ang bagay na ito upang makapagbigay ng aking sariling pananaw tungkol sa bagay na ito. Ilan sa aking mga natutunan, ito ay isang tradisyon na lumabas noong tinatawag na 4th century. At nangangahulugan yan na sa 500 BC o lagpas ng 500 BC, yan ang 4th century. Isa sa mga napanood ko ay ito ay gawa ni Pope Gregory, hindi ko na matandaan kung 3rd or 5th ang papang ito. So ang natutunan ko, ang All Saints Day ay November 1 na nangangahulugan na ito ay Hallows Day. Araw po siya. By the way, ang hallow means saint. Kaya kung makakakita kayo ng mga larawan na tila may bilog doon sa tuktok ng kanilang ulo, ay nagpapakita yan ng kanilang pagiging santo. Santo? Sino ang gumawa sa kanila bilang santo? Sapagkat naniniwala ako
na sa Biblia ay meron pong mga tinatawag na saints o holy people. Pero may tila kaibahan yung pagdiriwang na ito sa kanilang paliwanag. Nangangahulugan kung gayon na yung All Saints Day ay siya ring All Souls Day, hindi lang ito malinaw sa marami. Samantala, ang Halloween ay gabi ng October 31 na ang ibig sabihin ng Halloween diyan, Halloween ay yung Night of the Saints or Halloween means Saints Eve, gabi ng mga banal o kaya ay santo. Pero habang pinapakinggan ko rin yung mga iba, ay napansin ko na may pagkakaiba-iba ang kanilang mga paliwanag. Hindi ko na masyadong kailangang tandaan pa yung mga sinasabi nila na mga date at yung mga pagbabago, inaamin nila yon. At doon ay nakita ko na pagdating sa tradisyon ng tao ay napakadaling baguhin ng dyablo. At alam naman natin, ang relihiyong gumagawa nito ay talagang ginagawa nila ito, yung mga pagbabagong ito, para sa ganon ay katanggap-tanggap o kaengga-engganyo sa mga tao. Kaya maging maingat tayo dyan. At ang proteksyon nating mga Kristiyano, mga totoong mananampalataya sa mga bagay na ito, ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Nagpapasalamat tayo sa Diyos na pinagkalooban tayo ng pamantayan sa lahat ng bagay. Malala ko yung sabi ni Juan sa huling bahagi ng kanyang isinulat sa Aklat ng Juan na isinulat ang mga bagay-bagay para sa ating kaligtasan at sinabi pa diyan na kung susulatin ang lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon ay hindi magkakasya ang lahat ng aklat sa buong mundo. Nangangahulugan na inilagay lamang ang mga kailangan ng tao para sa kanilang ganap na kaligtasan. At nais kong sabihin sa inyo na yan ang dahilan kaya pinag-iingat tayo ng Diyos sa mga tradisyon, mga gawa-gawa ng tao ay sapagkat napakadaling pasukin ng dyablo, ng masama, ng mali ang mga katuruan tungkol sa tradisyon. Nais kong sabihin sa inyo ito na sa Biblia, hindi naman ito inaalis ang halaga ng tradisyon. May mga tradisyon na maganda, subalit ang tradisyon ng tao ay nagiging mali kapag ka, number one, ito ay tuwirang laban sa sinasabi ng Diyos. Pinipilipit nito ang katotohanang diwa ng salita ng Diyos. Pangalawa, ay ginagamit ito para igapos tayo sa tradisyon upang hindi tayo makasumpong ng katotohanan. Nagiging daan ito upang hawakan ang maraming tao sa tradisyon na tila baga ito ay nagbibigay ng kabanalan sa kanila. Isa yan sa kwalidad ng tradisyon na galit ang Diyos na akala ng marami kapag ka ito ay pinagdiriwang o ginagawa mo ay nagpapabanal sa iyo. Mali ang bagay na yan. Pangatlo, ang tradisyon ay nagiging masama kapag ka ginagamit sa pangkontrol nga ng tao at ang isa pa ay kapag ka ito ay pinagkakakitaan. Involved ang pera. At yan ang dahilan kaya sinabi ko na may mga tradisyon na hindi naman masama sa Biblia. Kaya sa araw na ito ay bibigyan natin ng pansin ang tungkol sa Halloween, All Saints Day, All Souls Day. Kailangan linawin natin ang bagay na ito sapagkat maraming Kristiyano ay nakikipagdiwang sa bagay na ito. Kaya't ang tanong ay dapat ba o hindi na sumama tayo sa pagdiriwang sa bagay na ito. Pag-aaralan po natin ang bagay na ito. Okay. Saglit po natin pag-usapan ng tungkol sa mga patay o mga namatay na sapagkat meron pong mga ilang uri ng kamatayan sa Biblia at hindi lahat ng mga buhay sa ngayon ay nangangahulugang hindi sila patay. May tinutukoy ang Biblia na kahit buhay ka pa, ikaw ay patay sa mata ng Diyos kapag wala kang koneksyon o tamang relasyon sa Kanya. Pero tungkol sa mga pumanaw na ang ating pag-uusapan sa bagay na ito. Alam po ninyo, unang nais kong sabihin ay kapag ka mali ang katuroang tinatanggap natin sa ating mga iglesia o sa ating mga relihiyon, ay magre-resulta ito ng maling pamumuhay.
So tandaan po ninyo ang katotohanan yan. Maling katuruan o maling doktrina ay magre-resulta ng maling buhay na malamang ay makapagpapahamak sa isang tao. Napakahalaga po ng doktrina o kaya ay katuruan at yan ay paulit-ulit na sinasabi ng Biblia. Doon sa mga nagsasabi na puro doktrina, eh bakit ka nagtuturo? Pareho lang yan. Doktrina o turo, pareho lang ang dalawang yan. Yan ay nagbibigay ng tama o maling kaisipan at alam natin na marami ring sinasabi ang Biblia tungkol sa maling katuruan o maling doktrina. Unang nais kong malaman natin na hindi lahat ng mga namatay na, yung pumanaw na sa katawang lupa, ay nakakarating sa langit. Ang mga nagdiriwang ng kapistahan ng mga patay o kaya ay Halloween ay kalimitan nagkiklaim sila na lahat ng mga namatay na kasama sa kanilang grupo ay nandoon na sa kaharian ng Diyos o sa langit. Yan nga ang dahilan kaya sila inaalala para naman tayo naman ay alalahanin nila sa kanilang mga prayer. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero nais ko munang sabihin sa inyo na hindi po ganyan ang katuruan ng Biblia. Malinaw sa banal na kasulatan na ang lahat ng mga namamatay ay agad hinahatulan ng Diyos kung saan sila patungo. It is appointed unto man to die once and then immediately the judgment. Ano man ang konteksto niyan? Ay nangangahulugan na kapag ka namatay na ang tao, wala na siyang magagawa sa destinasyon ng Diyos para sa kanya. Pero ang Biblia ay nagbibigay ng malinaw na direksyon ng mga namamatay kung saan sila base sa kanilang mga pamumuhay. Bagamat hindi tayo hukom para hatulan sila, ang Biblia naman ay malinaw tungkol sa mga direksyon ng kaluluwa ng mga tao na gumagawa ng mga sinasabi ng Biblia. Siyempre, kapag ka matuwid ay buhay na wala hanggan, at kapag ka siya ay liko, ay walang hanggang kapahamakan. Alalahanin natin ang sinabi ng unang Korinto 6:9-10. Hindi ba ninyo alam na ang lahat ng makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? So makikita nyo na merong mga mamamatay na hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Sino sila? Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga mapaglasing, mandaraya, at mga iba't iba pang uri ng kasalanan. Sinabi ni Apostol Pablo na hindi sila papapasukin sa kaharian ng Diyos. Isa pang sinabi ni Pablo ay sa Galacia 5:19-21 na ganito: hayag ang mga gawa ng laman, karimarimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, walang taros na pagsasaya at tulad ng mga ganito, hindi magmamana sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng ganitong mga bagay. At ang isa pa ay sa pahayag 21:8 na sinabi, subalit malagi magkasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mangkukulam, makapakiipid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling sila'y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Nakikita po natin na sinasabi ng Biblia ang kahantungan na mga gumagawa ng hindi kalooban ng Diyos. Pero ano po ang pinapakita sa atin sa pamamagitan ng tradisyon na ito, ng kanilang selebrasyon sa bagay na ito? Ang ipinapakita po sa atin ay lahat ng namatay na tao, lalo na sa kanilang kasama sa relihiyon, ay nandoon sila sa kaharian ng langit. At yan din ang dahilan kaya may tinatawag o katuruan na purgatorio. Ang nagturo rin dyan ay yung Papa na si Pope Gregory V na kapag ka naipanalangin ang mga kaluluwa ng mga patay ay papasok sila sa kaharian ng Diyos. Ano ang mangyayari kapag ka ganito ang mga natututunan ng tao? Ang mangyayari dyan, mga kapatid, ay pwede silang mabuhay ng gusto nilang pamumuhay sa mundong ito.
Kahit gaano sila kasama, basta miyembro sila ng relihiyon, kaya marami nagmamalaki sa kanilang mga kinaanibang relihiyon, ay sapagkat inaakala nila at naikintal nga naman sa kanilang kaisipan na sila ay magmamana ng buhay na walang hanggan dahil lamang sa kanilang relihiyon, dahil lamang sa kanilang grupo o sekta na kinaaniban. Napakadelikado niyan at hindi yan tugma sa sinasabi ng Biblia na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng iisa lamang na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. He is the way, the truth, and the life, and no man cometh to the Father except through him. There is only one name that man can be saved, and that is in the name of Jesus Christ, not by group, religion, sect, or any organization. Kaya dyan pa lang ay makikita na natin ang kasinungalingan na dala-dala ng ganitong katuruan. Ang nakakalungkot yan ay mga nagsasabing naniniwala rin kay Kristo bilang Diyos, bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, ang pinanggalingan ng ganyang katuruan. So ano ang nangyari sa pamumuhay ng kanilang mga miyembro? Walang takot sa Diyos, walang paghahanap sa Diyos, walang pagsunod sa mga batas ni Kristo. Kung sa bagay ay sinabi naman ng Panginoon, "Many will say to me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, and in your name we drive out demons, and in your name we did many miracles," na nangangahulugan na maraming gumagamit sa pangalan ng Panginoon, nagtuturo, nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan ng Panginoon ay hindi papapasukin sa kaharian ng Diyos. Nakikita nyo ang katotohanan yan, mga kapatid? At ito ay dahilan din kung bakit nagiging miserable ang buhay sa mundong ito dahil sa mga masasamang tao at masasamang elemento. Dahil yan sa mga katuruan ng mga relihiyon. Lahat ay nagpapasimula sa spiritual na humahantong sa physical na deterioration. Ang katuruan tungkol dito sa All Saints Day ay tila baga sinasabi nila na lahat ay nagiging banal pagkatapos ng kamatayan. Yan din ang marahil ay dahilan kung bakit sila binabasbasan ng kanilang mga leader at patuloy na ipinanalangin ng kanilang mga mahal sa buhay o kanilang mga leader sapagkat inaakala nila na sila ay nandoon pa sa lugar para maghintay kung kailan sila papapasukin sa kaharian ng Diyos. Pero nakakapagtaka lang, parang kontrang-kontra, no, mga kapatid, na bakit nga ba may mga kailan lamang at pailan-ilan lamang na idinideklara ng Vatican na nagiging banal o santo kung lahat pala ay mamamatay at kung lahat pala ay nandoon sa langit pagkatapos ng kanilang kamatayan na pwede silang ipagdiwang, pwede silang tawagan, pwede silang hilingan na ipanalangin tayo. Yan ay mga ilan sa katuruan tungkol dito sa All Saints Day at yan natin makikita ang kasinungalingan at hindi galing sa Biblia na mga katuruan kundi mga katuruan ng tao. Sa banal na kasulatan, mga kapatid, ang mga nagiging banal ay yung mga sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. O sabihin natin, sila yung mga totoong na born again. Pag na born again ka, nilinis ka sa banal na dugo ng Panginoong Jesucristo, nawala ang lahat ng kasalanan mo laban sa Diyos at ikaw ay tinatawag ng Biblia na pinabanal o kaya ay made holy. Nagiging banal ka kahit hindi ka pa patay. Kalimitang mga buhay ang tinatawag na Biblia na banal. Bagamat may totoong tinatawag ding mga banal na pumanaw na, pero nagiging banal tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo dahil pinapatawad tayo ng Diyos sa puntong yan. Kaya lang, may dalawang stages ang pagiging banal. Kaya naman sinasabi ng Biblia, magpakabanal kayo sapagkat malibang kayo'y maging ganito, hindi niyo makikita ng mukhaan ang Diyos. Hebreo 12:14. O kaya ay pagkabinasa ninyo ang unang Korinto 1:1 hanggang 2.
ay makikita nyo dyan yung dalawang bahagdan ng pagiging banal. Made holy and to be holy. So isang bagay din yan na makikita natin na talagang hindi ito aral ng banal na kasulatan. Ang tayo ay kapag ka namatay ay nagiging banal at papasok tayo sa kaharian ng Diyos. Pag hindi ka naging banal ngayon at hindi ka nagpakabanal pagkatapos mong malinis sa dugo ng Panginoong Jesucristo, ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Magugulat ka, masusurpresa ka pagdating ng araw. Yan nga po ang dahilan kaya ako nagsasalita ngayon para ma-aware ang mga Kristiyano o ang sino man na makakapakinig ng mensaheng ito na maging bukas tayo o magising tayo sa katotohanan na ang diablo ay gumagawa para tayo ay iligaw. So tandaan nyo ang katotohanan yan. Mga kapatid, nabanggit ko kanina na hindi tayo nagiging banal kapag tayo ay ipinapanalangin na ng mga tao pagkatapos ng ating kamatayan. Yan ang dahilan ng purgatorio na doktrina ng isang relihiyon. Kapag ang tao ay namatay, kalimitan ay ipapanalangin niya ng matagal na panahon. Siyempre, kapag kayan ay nagpapanalangin o kaya ay dinadalaw at binabasbasan doon sa sementeryo, alam na ninyo ang dahilan. Nakikita niyo yan? Ang dahilan ay pera. Kaya yan ang tradisyon. May hangarin pagdating sa pera. At siyempre yung control ng relihiyoso. Pero nakakapagtaka. Sabi ko nga, meron na ba kayong narinig na doon sa mga ipinapanalangin sa sementeryo ay idineklara na naging banal na, nakapasok na sa langit? Parang wala. Ano? Hanggat ikaw ay magbabayad, hanggat ikaw ay may pera, hanggat ikaw ay hindi nakakalimot o namamatay sa mga patay sa iyong mga mahal sa buhay, tatanggapan ka niyan. Tatanggapan ka niyan ng pera. Dahil yun talaga ang objective niyan pag yan ay pinaniwalaan mo. Kaya nga sinasabi ko, pero ang totoo, kalaunan, meron pang idinideklara na nagiging santo. Yun ay doon na sa pinakapuno nila na dinedeklara na naging santo na siya. Bakit itong mga ipinapanalangin ng mga simpleng pari o kaya ng mga katesismo sa kanilang mga barabarangay ay walang idinideklara na naging santo na o pumasok na sa kaharian ng langit? Isang bagay pa, ano ba talaga ang totoo? Sila ay inaalala natin para alalahanin tayo at ipanalangin tayo sa Diyos o tayo yung nananalangin? Ano ba talaga? Tayo ba ang nananalangin para sa kanila para pumasok sila sa kaharian ng langit? O sila ang nananalangin para sa atin para tayo ay hindi ko alam kung anong layunin ng prayer na yan? Alam ba ninyo mga kapatid, unang-una, yan ay labag sa prinsipyo ng katotohanan, tayo ay mananagot sang-ayon sa ating mga gawa. Ikalawang Korinto 5:10, kung tayo pala ay pwedeng ipanalangin pagkatapos ng kamatayan, bakit pa kailangang magpakabait, magpakabuti, sumunod sa Panginoon? Kung tayo pala ay pwedeng pumasok sa kaharian ng langit, kahit ano ang pamumuhay natin dito sa mundo. Ganyan ba ang itinuturo ng Biblia? Kung ganyan ang itinuturo ng Biblia, hindi na kailangang sumampalataya sa Panginoon, hindi na kailangang sumunod sa Panginoon, hindi na kailangang sundin ang mga salita ng Diyos o kaya ay ang mga batas ni Kristo, kung pwede palang ganyang paraan para tayo makapasok sa langit. Hindi kaya tayo dinadaya sa ganyang kaparaanan, mga kapatid? May mga ilan akong ipapakita sa inyo sa Biblia na kung saan ay makikita natin na may mga dinadala sa impyerno at may mga dinadala sa lugar para sa mga mananampalataya. Maalala niyo ba sa Lucas Kabanata 16 na kung saan dalawang tao ang namatay, si Lazarus at ang mayaman, at yung mayaman na napunta sa Hades o sa impyerno ay siya ay may kahilingan. Ano ang kanyang kahilingan?
na sabi niya kay Abraham, Amang Abraham, maaari bang suguin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama sapagkat meron pa akong 5 kapatid na lalaki at nais kong sila ay babalaan? Ano ang sinagot ni Abraham sa kanya? Ang sagot ni Abraham, hindi maaari kung hindi nila paniniwalaan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan ang isang galing sa mga patay. Ang punto na nais kong makita natin dyan ay hindi pinapahintulutan na yung mga patay ay may pagkakataon pa na bumalik sa lupa. Kaya yung mga naglalagay ng pagkain, maalala ko yung isang kumain nun. Sabi niya, pwede ba sa susunod na undas ay dagdagan nyo ng konting asukal sapagkat ang inyong inialay sa nakaraan ay kulang sa asukal. Pero yun ay hindi patay, kundi yung tao na nakakita na ito ay inilalagay doon sa may puntod at pag-alis o pagtalikod nung naglagay ay pinuntahan ng tao at kinain at yun nga ang kanyang obserbasyon. Bagamat yan ay joke, nais ko lang ipakita sa inyo na yung mga patay ay hindi yan bababa para kumain. Kung yan ay mga espiritu, pakakainin mo ng pampisikal, kahit nga tayo ng mga buhay na may espiritu ay hindi pwedeng pagkain ng physical ang pagkain ng ating espiritu. Kaya may salita ng Diyos ay para pagkain ng ating mga espiritu. So ang ipinapakita ko sa inyo diyan ay walang petisyon na pupwede para sa mga patay at hindi rin pinapakinggan ang petisyon ng mga namatay na. Ang pinapakinggan ng Diyos na tayo'y mga buhay pa ay pwede tayong manalangin sapagkat yan ay pinapakita ng Biblia. Manalangin tayo hindi para sa mga patay, kundi sa ating mga mahal sa buhay habang sila ay may pagkakataon na makapakinig ng ebanghelyo at mabuhay para sa Diyos. Pero pag yan ay namatay na o tayo ay namatay na, tama na, tapos na ang panahon ng paghahanda. Ngayon, habang tayo'y buhay, maghanda na tayo. Basahin ko po sa atin ang pahayag 6, 9 at 10, isama ko na rin ang 11. Ganito ang sabi, When he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who have been slain because of the word of God and the testimony they have maintained. They called out in a loud voice, How long, sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood? Then each of them was given a white robe, and they were told to wait a little longer until the full number of their fellow servants, their brothers and sisters, were killed just as they had been. Ang tinutukoy sa mga talatang ito ay yung mga pinatay tungkol sa kanilang pananampalataya o dahil kay Kristo na meron silang mga kahilingan. Pero kung papansinin ninyo, hindi pa rin sila pinapakinggan. Bagamat ang kanilang kahilingan ay hindi para sa mga buhay dito sa lupa, kundi para sa kanilang paghihintay na ipaghiganti sila ng Diyos, ay hindi pa rin sila pinagbibigyan ng Diyos. Ang ipinapakita ko sa atin diyan, kapag kapatay na, wala na yang magagawang petisyon sa Diyos. Kung ikaw ay buhay man, hindi mo na sila maipipetisyon o maipapanalangin. Both ways yan, mga kapatid. Tapos na ang panahon ng paghiling para sa kanila. So makikita natin ang kasinungalingan ng Tagalog tradisyon na ito. Diyan natin makikita na ito ay may kalakip na kadiliman o kasinungalingan. Nagdadala ito ng takot sa maraming bata. At alam natin na yan din ay nakaugnay sa okultong practice o mga gawain. Mga tradisyon na kumokontra sa biblical na katuruan tungkol sa kabanalan at pagpapakabanal, kumokontra sa kaliwanagan at sa paghiwalay sa mga kasalanan at karumaldumal
sa mundong ito habang tayo ay mga buhay pa. Ang totoo, makikita natin na sa mga mananampalataya o Kristiyanong humahalo o gumagawa ng mga ganito ay napakahirap na hindi nila ikompromiso ang kanilang pananampalataya. Malala ko yung sinabi ni Apostol Pablo na hindi mo pwedeng pagsamahin si Belial at ang Panginoong Kristo. Hindi mo sila pwedeng pagkamayin. Pero maraming Kristiyano, para bagang ngumingiti lang kapag dumarating si Satanas sa kanila at nakikipagkamay. At sinasabihan si Satanas, Satanas, alam mo, hindi ko tanggap yung mga ganyang practices. Yung Halloween, yung All Souls Day, All Saints Day na yan. Pero okay lang sa akin, gawin ninyo. Sa halip na i-rebuke mo, yung hindi tama ay para bagang ikaw ay masyadong malembot sapagkat ayaw mo na maalis talaga sa ganung identity. Ang ipinapakita ko sa inyo, mga kapatid, huwag kayong magkompromiso sa mga ganyang gawain. Alam niyo, sa lumang tipan pa lamang, makikita natin na ang mga Israelita ay pinalalayo sa mga ganyan. May parusang kamatayan ang mga gumagawa ng mga bagay na may kaugnayan sa witchcraft, sa demonic evil practices. Kamatayan ang pinaparusa sa kanila. Nasa New Testament na tayo. Okay ba yon? Na pwede nang makipagkompromiso sa mga ganyang gawain? Mga kapatid, pag binasa ninyo ang gawa Kabanata 8 tungkol kay Simon na manggagaway na gumagawa ng okultismo na hinahalo ito sa Kristyanismo, ay makita natin na nirebuke ni Pedro. O kaya ay si Elimas na manggagaway sa chapter 13 ay makikita natin na mabigat na kinakalaban ng Kristyanismo ang mga ganong katuruan. Tinawag siya ni Pablo na anak ng Diablo dahil sa kanyang mga ginagawa. Isang bagay pa na maalala ko diyan ay kung maalala ninyo yung isang dalagita na sunod ng sunod kina Apostol Pablo at Silas ng mga ilang araw na nagpapahayag na hindi kontra kay Pablo at kay Silas. Sinasabi niya, mga lingkod ng Diyos ang mga lalaking ito, pakinggan ninyo sila. At yan ay ginagawa niya ng ilang araw. At anong ginawa ni Apostol Pablo? Hindi siya nag-thank you sa babaeng yon. Sinaway niya yung espiritong nasa babaeng yon at yun ang dahilan. Kaya nagalit sa kanyang mga may-ari ng babaeng yon dahil nawala ang kanilang pinagkakakitaan. Meron ding kwento sa chapter 19 ng Aklat ng Mga Gawa kung saan nung sumampalataya ang mga taong yon ay isinuko nila lahat ng kagamitan nila sa witchcraft, sa magic, at kung ano-ano pa. Na kung titingnan natin ang itong Halloween, ay tila pagdiriwang sa mga patay, pagtawag sa mga patay, pagkilala na may mga kaluluwa sila dito sa lupa. Hindi nila alam na ito ay mga masasamang espiritu na dumadaya sa buong mundo. So marahil ay iisipin natin, wag naman tayong masyadong extreme sa bagay na ito. Alam mo, tingnan mo ang mga bata, tuwang-tuwa sila kapag may mga treat or trick. Ano yun? Yan po ay ginagawa para sa mga bata. Wala pa yatang gaano rito sa Pilipinas, pero yan po ay nagmula sa Western na kung saan ay pinupuntahan ng mga bata ang mga bahay-bahay at tinatanong ang mga may bahay doon kung trick or treat. Hindi ko alam kung ano ang mauuna. Pero minsan ang ginagawa ng mga tao doon ay nagbibigay sila ng candy. Kapag hindi kasi sila nagbigay ng mga matatamis na candy ay nangangahulugan na gusto nila na sila ay gawan ng hindi maganda. So kahit mga bata ay gagawa ng hindi tama kapag tinanggihan silang bigyan ng mga matatamis. Ano ang kanilang mga kasuotan kapag sila'y dumadalaw sa kanilang mga kapitbahay? Ano?
Yan na yung mga sinabi ko kanina na para bagang galing sa disgrasya, na bendahan, merong sombrero ng witchcraft, merong kung ano-ano na tungkol sa mga malamang ay mga multo, mga espiritu na kung titingnan natin ay talagang maling-mali sapagkat ito ay mga bata na saan galing ang katuruan? Di sa mga matatanda. Ibig sabihin, tinuturuan natin sila ng kasinungalingan. Gusto ng mga bata na magpakasaya. Pero yan ay dahil sila ay pinagbibigyan at tinuturuan. May mga bata na hindi pinapayagan ng kanilang mga Kristiyanong mga magulang. May nabawas ba sa kanila? Wala. Natututo sila sa katotohanan at tinatanggihan nila ang kamalian at yan ay madadala nila hanggang sa kanilang paglaki. Magiging aware sila sa mga kasinungalingan na ikinikintal ng Diablo sa mga bata sa mundong ito. Tandaan niyo mga kapatid, na kalimitan ay kinakasangkapan ng mga bata para bagang maging katanggap-tanggap, mild, at tatawagin kanila killjoy kapag tinatanggihan mo sila. Marahil ay tatanungin ninyo ako, anong kaibahan yan sa Christmas? Mga kapatid, ang kaibahan ng Christmas ay totoong may sanggol na ipinanganak pero hindi yung araw, kundi yung diwa ng kanyang pagparito. So, meron ding limitasyon ang pag-celebrate ng Christmas kung yan ay papalitan mo ng Santa Claus ang Panginoon. Yan ay nagbabago na naman. Pero ang kaibahan ng Christmas ay para sa lahat ng tao at dahil may ipinanganak na sanggol na tagapagligtas sa kasalanan, ay magandang pagkakataon na ibahagi ang mensahe nito, pero never na magandang mensahe ang tungkol sa Halloween. Unawain niyo ako sa katotohanan ito. Sa Biblia naman ay makikita natin ang pagpapahalaga ng mga namatayan sa kanilang mga mahal sa buhay na pumanaw na. Wala pong masama doon. Pero kung iniisip natin na ang kanilang mga kaluluwa ay nandoon sa langit kahit ang kanilang mga pamumuhay ay hindi tama, sinasabi ko ito dahil maraming ganon. Pag namatay na, kahit ano na ang naging buhay dito sa lupa, sila ay papasok na sa kaharian ng langit katulad ng sabi ko kanina, dahil lamang sa kanilang kaugnayan sa grupo, sa relihiyon, sa sekta na hindi naman namuhay na para kay Kristo at katulad ni Kristo. Ang ganyang mga gawain ay nagbibigay ng mensahe na okay lang mabuhay na wala kang kaugnayan sa Diyos o kaya ay ayaw mo ng paraan ng Diyos at pwede ka palang pumasok sa kaharian ng Diyos. Hindi ba kasinungalingan ang lahat ng yan? Magkaiba po yun. Marahil ay iisipin ninyo, ito ay nagbibigay ng division sa mga Kristiyano. Matagal nang divided ang mga mananampalataya, mga kapatid. And it is because of doctrine. Pero kung babalik tayo lahat sa banal na kasulatan at titingnan ano ba sinasabi nito, meron bang sinasabi, malinaw ba? Mga kapatid, kung hindi mo aaninagin ng ganon kalalim ang tungkol sa mga patay, magiging lukewarm ang iyong pakikitungo sa ganitong mga aral. Iisipin mo, katanggap-tanggap naman, may mga bata naman, kasiyahan lang, abay yan ang gusto ni Satanas, aalukin ka na magkaroon ka ng kasiyahan para madali kanyang mailigaw. Ngayon po, nais kong sabihin sa inyo, ganito ang sabi ni Pablo sa Efesos 5 mula talatang 6. Efesos 5. Let no one deceive you with empty words, for because of such thing, God's wrath comes on those who are disobedient. Disobedient means, mga kapatid, pag tinignan nyo ang Efeso 2, 1 at 2, kapag ikaw ay nagkokompromiso sa mundong ito, namumuhay ka na katulad nila, hahantong ka sa pagsuway sa Panginoong Jesucristo. Verse 7, do not be partners with them, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as a children of light. Nakikita niyo ba yan? Dati tayo ganoon. So kung dati ay ganoon ka, dapat ay hindi na sa ngayon. Sa halip ay maging anak tayo ng liwanag. Sinabi pa niya sa verse 10, and find out what pleases the Lord.
Tanong, nakakalugod ba sa Panginoon yan? Sabi niya, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. At yan ang ginagawa ko rito. Ine-expose ko yung mga gawa ng kadiliman. Sinabi pa sa verse 12, it is shameful even to mention what the disobedient do in secret. 13, but everything exposed by the light becomes visible, and everything that is illuminated by the light. So alam niyo mga kapatid, pag walang nag-expose ng mga ganito sa mga gawa ng kadiliman, mananatili ang marami sa kadiliman. Magalit man kayo sa akin, ang ipinapakita ko lang ay kung ano ang sinasabi ng Biblia, hindi tungkol sa bagay na ito, kundi ang mga dapat iwasan, sapagkat hindi naman binabanggit ito sa Biblia. Ang pagdiriwang sa mga patay, sa araw ng mga patay, alam natin na yan ay tradisyon. Pero meron pang sinasabi si Apostol Pablo rito kay Timoteo. Sinabi sa 1 Timothy chapter 4, beginning verse 1, basahin ko po. The Spirit clearly says that in the latter times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Sa tingin ninyo, kung hindi ito katuruan ng Biblia, saan to galing? Kanino ito mga katuruan? Yan ba ay galing sa Diyos? E di sana ay sinabi, may mga batas naman ng Diyos sa mga bagay na dapat nating ipagdiwang. At kung papansinin ninyo, ang mga pagdiriwang para sa Diyos ay hindi para sa ating kaligayahan lamang, kundi maalala natin ang ginawa ng Diyos at ipagpasalamat natin ito at mabuhay tayo tungkol o sang-ayon sa diwa nito. Halimbawa dyan ay ang paghahati-hati ng tinapay o ng katas ng ubas na pag-alala sa katawan at dugo ng Panginoon Kristo. Ituloy ko pa po ito. Such teachings comes through hypocritical liars whose consciences have been seared with a hot iron. Tatalon ako sa verse 6. If you point these things out to the brothers and sisters, you will be a good minister of Christ Jesus, nourished on the truth of the faith and of the good teachings that you have followed. Have nothing to do with the godless myths and old wives' tales. Rather, train yourself to be godly. Sinasabi ni Apostol Pablo, huwag kang magibahagi sa ganyang mga gawain, mga katang-isip, mga kwento-kwento. Sa halip ay magpakabanal ka. Nawa po ang maiksing mensahe nito na ibinibigay ko sa inyo tungkol sa pagdiriwang sa All Saints Day ay magbukas sa ating kaisipan kung ano nga ba ang tunay na kaganapan sa pagdiriwang dito. Sino ba ang natutuwa? Sino ba ang nalulugod? Sino ba ang naluluwalhati? Ang Diyos kaya o ang mga masasamang espiritu na gumagala-gala at gumagawa ng mga kamalian sa pamamagitan ng mga sariling kaisipan ng tao? Bilang pagwawakas ay basahin ko sa inyo ang Filipos 4:8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is light, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Gusto kong isa-isahin sa Tagalog. Mga kapatid, anuman ang katotohanan, anuman ang kapuri-puri, anuman ang kaliwanagan, anuman ang marangal, anuman ang kaibig-ibig, anuman ang katanggap-tanggap, at anuman ang marangal, ito ang isa-isip ninyo. Sasabihin ko po ang mga nabubuhay para sa kanilang kagalakan sa laman, sa halip na sa katotohanan, sa kapuri-puri, kalugod-lugod at kalinisan at mga iba pa para sa Diyos ay may kabayaran ang mga ito sa walang hanggan. Huwag nating isipin na simple lang ang dinadala sa atin ng ganitong mga katuruan at pagdiriwang at baka ito ay maglalagay sa panganib sa ating buhay na walang hanggan. Magandang araw po sa bawat isa. Ingatan nawa kayo ng ating dakilang Diyos
at patuloy na iiwas sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Diyos at Ama. Hangad ko ang pagpapala ng Diyos sa bawat isa. Gandang araw po.